So yan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga katek, and welcome back again to our channel. May bago na naman tayong video mga katek, no, sa araw na ito, and bali yung topic natin ay makikita nyo naman sa ating thumbnails at sa ating title, no. So title ng ating video. So bago tayo mag-proceed sa ating video mga katek, ay shoutout ko muna yung mga nagpapati doon sa ating mga kaibigan, no, sa ating previous na video, sa mga nagpa-shoutout. So shoutout muna kay Alvin Atilano, Bientech TV, may channel, sana suportahan natin. Ipoy Conde, shoutout. Kuya Dome Repair Tech, shoutout, may channel, sana suportahan natin. RBE Tech Basic Tutorials, shoutout, may channel rin, sana suportahan natin, no. Ray Alvarez from Sambuanga, Sibugay, shoutout sa iyo bro. Bads Cantonos from Erap Montalban, Rizal, shoutout. Damicatronics Body or si Sir Albino Mendez, no? So from Toledo City, Cebu City. Shoutout sa iyo bro, at maraming salamat sa binigay mo sa akin, no? So malaking tulong po 'yung sa akin bro, yung binigay mo sa akin, dahil laking tulong 'yun sa pag-repair natin, no? Mga kaalaman na dapat pa nating malaman. Maraming salamat talaga. At kay Bernie Castillo, shoutout. Bernie Repair Shop from Bacolod City. Bientech, my channel, sana suportahan natin. G-Bone Official Vlog, new friend from Visayas, shoutout sa iyo bro, at my channel, sana suportahan din natin, no. Mr. Handayman, new supporters natin at bagong kaibigan rin, no, at my channel, sana suportahan din natin. Albert Aber, shoutout. JC Murphy from Batangas, shoutout sa iyo bro. Leo Arcela, Twins Electronic Shop, San Pedro Laguna, shoutout. Angelito Villena from Saria, Quezon, Lucena City, shoutout sa iyo bro. Awaken Elect 1, shoutout, my channel, sana suportahan natin. Hino Daransiyang from Tacorong City, shoutout sa iyo bro. Ili Sales from Cebu, shoutout. At kay Vernil Sasa, shoutout sa iyo bro, at maraming salamat, no, sa binigay mo sa akin doon sa GCash. Ayan. So maraming nagugulan naman ako. Maraming talagang salamat bro. Maraming salamat doon sa binigay mo sa akin, no. Nakakataba po ng puso. And simulan natin ito mga katek. So yan, ito yung unit na gagawin natin sa araw na ito mga katek, no. So bali ito isang Debant na 50-inch LED TV or Smart TV na ba siguro to. So bali ang model pala nito ay 50 LTV 800, no, yung model na 50 inches siya. So ngayon sabi ng may-ari, nung pinakita ko to, napunta to sa shop, may video siya na ginawa or picture na pinakita sa akin, kasi binalot to ng karton mga katek eh. So hindi na namin na-test, no. So pinakita yung picture, tapos mga vertical lines na kulay green, yung kulay yellow ata yun, nakita ko doon sa picture. So test natin ito mga katek para makita natin talaga kung ano talagang problema nito, no. So ayan, saksak muna natin. Tapos nakakulay red siya, naka standby. So pindutin natin yung kanyang nag-iisang power button dito sa baba, no. Yan, nakakulay blue, so it means nag-oscillate na siya. Yan, tayalan natin, no. So ayun, gumana na yung backlight niya. So para hindi kasya sa ating camera mga katek, kasi nasa 50 inches to, no. Malaking unit to. So atayin lang natin. So ayun mga katek, kung mapapansin natin dito mga katek, no, ayun, lumabas ng kanyang mga vertical handbars. Ayan. Tapos yung kanyang no signal, ayan, kita na rin, pero yung linearity, ayan, may problema sa kanyang linearity. So dito naman sa banda, ayan, lumabas na yung kanyang mga vertical handbars. So antayin natin mga katek kung ano talagang, kung yung picture na pinakita natin ng customer, yun ba talaga yung problema nito, no. So antayin lang natin. So ayan, dahan-dahan lang lumabas yung kanyang mga vertical handbars, no, yung mga guhit-guhit na yan. Pero may makikita tayong ito mga katek, no signal yung kanyang input, no, yung kanyang display, pero may mga vertical handbars siya. So hindi natin malagyan ang antena, no, kung kasi wala tong remote mga katek, ang hirap dito kasi pag deband
kailangan talaga yung kanyang sariling remote ng unit na ito yung gagamitin. Kasi kahit na deband na remote at nanggaling sa ibang unit ay hindi talaga gagana sa deband. Sa deband lang yun, sa mga na-experience mga katek, sa deband lang yun nangyayari. Yung ibang unit naman ay kasya naman kahit anong model pa, basta pareho ng brand, no, ng brand ng unit. So ayan na nga, ito yung nakita natin sa picture na pinakita sa atin ng customer. Yan, mga vertical handbars yan. Ayan, kulay yellow ata yan or kulay green, di pinaghalo yung kulay green at yellow, no. Ayan. So ito yung susubukan natin gawin mga katek ngayon, kung papalarin, at sana naman papalarin tayo na magawa natin, no, masolusyonan natin. So pagkakayanin to ng tip method lang. Ayan, so ipopost ko muna ito mga katek, tapos ibabaliktad natin yung unit, then buksan natin para makapag-check tayo dun sa kanyang tiko, no. So ay mga katek, no, nabuksan na natin tong unit natin ngayon. So bali ito yung kanyang mainboard, power supply, yung Tikon, tapos yung kanyang top board dito banda sa baba mga katek, no. So bali ang ginamit na Tikon nito ay EUO. So ito mga ganitong mga Tikon mga katek, no, is pahirapan to sa pag troubleshoot. Tapos yung kanyang top board din ay EUO na ginamit. Ayan, EUO na top board, tapos EUO na Tikon. So talagang mahirap to na klaseng panel na ginamit dito mga katek, eh. Kung so dun sa school, ito yung subject na mahirap. Alam na ko yung ano yon. Ito yung mathematics, nandun yung mga algebra, ayun, lahat na, etc. So ito naman sa mga LCD, EUO na panel, ito yung mga mahirap gawin, no. So tingnan natin mga katek kung gagana ba yung tip method natin ito. Pero kung hindi to makuha ng tip method mga katek, ano pa kaya posible natin gawin? Baka nga tayo nito. So kung mapansin natin doon sa mga experience ko dati mga katek, yung mga experience ko nasa mga tip method. So try natin mag-block ng mga clock signal dito, no. So gawin pa rin natin yung step by step na tutorial natin. So dito sa iyo yung na Tikon mga katek, dito banda, dito banda yung mga clock signal niya. So dito naman sa EUO, yung ginamit ay hindi mga CKB lines, kundi yung LC1, LC2, HC1 at saka HC hanggang HC6. HC6. So ayan. Yun ang mga clock signal niya. So dito gawin pa rin natin yung step by step natin, no. So tatanggalin muna natin tong kanan na bulb, no, sa kanang panel. Tingnan natin kung anong magiging response ng panel, kung magkaroon ba ng display yung kabila, magiging normal ba yung kabila or same pa rin, no. So tatanggalin muna natin to. Ayan. Tapos next step nito ay saksak natin para makita natin yung display kung ano may pagbabago, no. So ayan, nakasaksak na siya. So dito pala yung kanyang power button. Yan, so tingnan natin sa screen. Asa mirror pala. So ayan mga katek, no. Ano ba to? Bakit nabablurred? Ano itong cellphone na to? So kung mapansin nyo mga katek, pasensya na kayo, medyo makalat yung ating pwesto dito, no. So nung tinanggal natin yung kanan, naging kulay white yung dito banda sa kanan. So doon sa kabila naman ay nagiging black siya. So pero may lumabas na vertical handbars pa rin na kulay yellow. Yan, may mga vertical handbars siya na lumabas. Pero dito sa bandang kanan, naging kulay white siya, no. Pero yung linearity niya ay medyo lumaki. So next natin gawin, ibalik natin yung kanan, tapos tanggalin natin yung kaliwa. Yan. So bago yan, bunutin muna natin para hindi tayo makasira. Yan, balik na natin. Tapos ito naman sa kabila. Ayan, tanggalin natin. So kung natatanong kayo mga katek, no, sa aking kuko kung bakit mataas yung dito ba na, anong tawag dito na kuko nyo? Ingron daw, sabi po, tangin ng inutik to. So ito pala mga katek, bakit nyo nakita kapag technician may mataas na kuko, kasi ito yung ginagamit na yan, tulad nito, pang angat natin, tapos na maraming gamit itong kuko natin, no,
Meron siyang pwede pang tape. Ayan, gamitan natin ganyan para didikit siya. So marami talagang gamit itong kuko natin na, ano Tagalog ng kuko nyo? Kuko. Kuko pa rin ba? Ayan, so talagang malaking gamit to, kaya sinasadya ko talagang pataasin to, no? So ayan, so saan na ba tayo? Doon pala tayo sa kuko. So ayan, natanggalan natin yung kaliwa. Saksak natin ulit kung tingnan natin kung may pagbabago, no? Ulit, power on tayo. Power on ka na. So ayun, tingnan natin ulit sa screen kung may pagbabago ba. So nakatanggal na yung kaliwa mga katek, no? Tapos tingnan natin kung may pagbabago dito sa ating meron. So ayan, gumana yung backlight. So yun mga katek, no? Kung napansin natin yung mga vertical at meron ng halong horizontal lines, nandun pa rin yung kaniyang vertical handbars. Lumala palalo mga katek. Ayan, dumami pa yung handbars nya, vertical handbars. So nung tinanggal natin yung kanan, naging puti lang to banda sa kanan mga katek. So nung pinalik natin, tapos yung kabila naman nahang natin, ganito na yung resulta. So naging kulay puti doon sa kabila, tapos may mga vertical handbars. Ito naman sa kabila ay kulay white yung vertical handbars nya, no? So tingnan lang natin mga katek kung kakayanin natin ng tape method to. Subukan lang natin. So pupost ko muna mga katek kasi kukuha ko ng kunting tape, no? So yun mga katek, no? So balik tayo. So balik ito, yung ginawa ko dito mga katek ay ginaya ko yung mga na-experience ko dati sa mga ganitong mga tikon. So yung ni-block ko dito ay 16 pins. So try natin to kung gagana ba tong ating pagbablock ngayon dito sa ating kanan na bap, no? So ayan, lagay na natin to, tapos testing natin. So ayan, nakalock na siya. So tandaan nyo mga katek, no? So dito banda yung kanyang LC1, LC2, HC1 hanggang HC6. So ito yung kanyang mga clock signal sa mga EOU na tikon or panel. So ayan, testing na natin, no? So saksak tayo. Ayan, power on natin. Pahirapan ba itong kanyang power on ito eh. So ayan, yung kulay blue na siya. So tingnan natin. So ayun mga katek, lumaki yung kanyang vertical handbars. Yung dati nasa gilid ay ngayon nasa gitna na. So at least may improvement mga katek, no? So ayun, may lumipat naman dito sa bandang kanan. So nandun naman dun sa bandang kaliwa. So ayun, dumami na nga. So try natin mga katek, no? Baka na hindi dito yung problema. Try natin dun sa kabila. Subukan natin mag-block dun sa kabila, no? So bubunutin muna natin. Ayan. Tapos post tayo ulit para doon naman tayo sa kabila lipat. So ayan na mga katek, no? Proceed na tayo. So ito, dito naman tayo sa bandang kaliwa lalagay ng tape o magbablock ng mga clock signal. So tandaan nyo mga katek, kung dito sa kanan, dito ko sa banda, ito naman sa kabila, dito doon banda. Kasi yung ano ba to? Tawag dito? Yung sequence na dito, kasi kapag dito banda yung si cubic clock signal, ito sa kabila naman dito din sa gilid banda. So kung i-check natin yan, ang resistance ay magkadugtong yan dito sa kabila. So ito na mga katek, no? Na-block na natin yung 16 pins ulit. Dito sa bandang kaliwa naman tayo magta-try kung sana'y gagana to, no? Kasi kapag hindi to gagana ay hindi tayo makakabili ng putlong. So ayan, balik natin ulit. Yan, nakalock na siya. So saksak tayo ulit mga katek. Yun, power on. Kailangan talaga dalawang pindot. Yun, tama na siya. So tingnan natin ulit sa screen, sa mirror pala.
Sabay, bakit pula? Di ba rin nakabuk niya, output niya, isi? So kung tingnan natin, so ayun mga katek, no, wala siyang, medyo matagal yung paglabas ng mga vertical handbars, pero tingnan natin, wala pa rin siya pagbabago mga katek, no, kahit na block na natin yung left and right. So ayun pa rin yung problema niya. Yan, vertical handbars. So ano ba kayang posibleng gawin natin dito? Masusolusyonan pa ba natin ito mga katek, o baka palit ng panel tayo nito? Nga. So ayan, no, wala pa rin pagbabago. So gagawin natin yung step by step para nito mga katek, no. So, kasi yung nilagyan natin na black clock signal, yung binlock natin 16 pins, bali magdagdag bawas tayo dito. Ito yung mga pamaraan ko na gagawin din sa mga ginawa ko sa mga previous tutorials ko, no. So bunutin muna natin, ayan. So ito 16 pins yung na block natin magkabilaan. So gawin natin ngayon, liliitan natin to kasi nun sa mga experience ko, hindi siya makuha sa 16 pins. Gawin natin 8 pins muna. So ito troubleshoot ko muna to mga katek, itatry ko yung 8 pins, tapos babalik tayo kung may improvement ba or wala. So ipopost ko muna ulit to, no. So yun na nga mga katek, so balik tayo, no. So baling yung ginawa ko 8 pins yung binlock ko dito, muna ako ginawa yung 8 pins na blocking, no, dun sa mga clock signal niya. So nung tinest ko siya, hindi ko na napakita kasi matatagalan tayo, no. Ganun pa rin yung problema, walang pagbabago. Yun talaga yung dating problema niya, yung vertical handbars, ganun pa rin. So dito naman naglipat ako dito sa kabila, sa kaliwa, nag-block ako ng 8 pins. Ayan, ito yung ginamit ko. Niliitan ko yung 16 pins, ginawa kong 8 pins na blocking. So nung chinek ko pa rin, wala pa rin siyang pagbabago. So ganun pa rin. So nilipat-lipat ko na lang, nag-iblang ako ng 8 pins dito sa gilid hanggang mula from 9 pins, nagbilang ako ng 8 pins, tapos binlock ko, wala pa rin nangyari. So ginaya ko dito sa kabila. So ganun pa rin mga katek, no. Dami ko nang nilagay na tape dito kung saan lang, no, banda itong mga clock signal, niliitan ko, tapos yung malaki hindi gumana, so niliitan ko, wala pa rin. So ito mga katek, kung ayaw talaga niyang makuha sa tape method, no, siguro malaki ng tama yung ating panel nito. So ano pa kayang posibleng procedure na gagawin natin dito? So dahil hindi siya makuha sa tape method, kailangan na natin gawin yung next option natin, yung next step para matroubleshoot natin to, kung tingnan natin kung kaya pa bang ma-recover tong panel nito, kasi malaki na talagang tama ng panel nito, no, kasi hindi na siya makuha nung sa tape method. So ito ngayon, ito yung kanyang top board mga katek, magkabilaan, ayan. So dito na tayo pupunta sa kanyang top board, magche-check tayo ng voltahe dyan, tapos try natin magka-cancel kung ano makita natin may problema doon sa kanyang top board nga. So ito, babalik na natin to, tatanggalin natin tong tape kasi wala pa ring nangyari, no. So tatanggalin lang natin to, hindi siya makuha sa tape method. So balik natin. Yan. So kung napapansin niyo mga katek, bakit hindi ako nag-voltage checking? Kasi kung nasa mga experience ko, ganito mga problema, may nakuha tayong display doon, nano signal, tapos may vertical handbars lang siya. Doon sa mga experience ko, lahat ng mga voltahe doon na ganitong problema ay kompleto. So hindi ko na ipakita yung pag-check ng voltahe, kasi sigurado naman ako na nandun yung mga importanteng voltahe pag ganitong mga problema, no. So ito yung pamamaraan ko. So iba naman yung pamamaraan ng iba. So depende naman yan sa ating nakasanayan mga katek, no, yung ating mga pamamaraan sa pag-troubleshoot. So post natin to, babalik ta rin natin itong panel natin, yung bitong baba, ilagay natin doon sa bandang itaas para makapag-access tayo dito sa ating top board, para makapag-check tayo ng voltahe, no. So
Pupos ko muna ulit para pabaliktarin natin yung ating panel. So ayan mga katek, no, balik tayo. So ito yung kanyang top board dito banda mga katek. So dito ako nagkakaroon ng idea. Dito muna tayo mag-start nung magtanggal, no, pa isa-isa lang. So dito tayo banda, tapos sunod sa kabila. Try natin magtanggal dito. Kung mapapansin niyo mga katek, yan yung LC1, LC2 na yan yung kanyang swapping voltage. So hininangan ko na yan yung LC1, LC2 kasi may gagawin tayo mamaya niyan. Try natin mag-backlash niyan, paisa-isa lang kasi trial and error ang gawin natin mga katek, kasi hindi natin ma-determine kung bandang kaliwa ba or kanan na panel yung may problema. So ito naman, try tayo dito kahit dalawang linya lang yung LC1, LC2, tapos hindi tayo mag-succeed, lipat tayo doon sa kabila. Doon naman tayo magta-trial and error. So ito ngayon, check natin tong kanyang LC1, LC2 kasi ito yung kanyang swapping voltage mga katek yung kanyang swapping voltage, no. So check natin yan yung kanyang LC1. Kung makikita natin dito mga katek, ayan siya. So biglang BGH, tapos mag-switch siya ng BGL. So ayan, hindi pa na. So ayan, BGH, tapos biglang nagbi-BGL siya. So BGH ulit, tapos BGL. So ito yung kanyang swapping voltage. So ito naman sa kabila, yung LC2 natin. Check natin yung ating LC2. So ito mga katek, ganun pa rin kasi dalawa yung kanyang swapping voltage sa BGH at BGL, no. So ito nagiging nagbi-BGL siya, tapos ano pa to, hindi na contact. So ayan, nagbi-BGH, tapos nagbi-BGL ulit. Ano ba 'yan? Itong kamay natin medyo magalaw. So BGL, BGH, tapos BGL ulit. So yun mga katek, no, yung mga swapping voltage nito, tapos yung kanya mga HC1, itong ibang resistor na to, mga ginamit mga katek, ito yung kanyang HC1 din. So try nga natin i-check yung HC1 ito. So yan, ano ba to, hindi naman mag-contact, hinayupak. So 3.4 yung kanyang HC1. So HC3 3.3, HC4 3.4, HC5 3.3, tapos HC6 3.3. So yun mga katek, no. So ang gawin natin dito tayo magsisimula. So hininangan ko na yung apat na resistor na yan kasi nakaseries yan mga katek, no, doon sa galing sa ating T-con dito, yung swapping voltage niya LC1, LC2, tapos dito naman sa kabila, at may doon may swapping voltage doon sa kabila rin na top board. So ito susubukan natin tong tanggalin muna yung HC1, yung swapping voltage niya, yung dalawang resistor na to mga katek, yung dalawang resistor na yan. Ayan, tatanggalin natin yan doon sa linya sa LC1. Tingnan natin, pagkatapos natin matanggal yan, tingnan natin kung may pagbabago ba doon sa ating panel. So ipopost ko muna mga katek kasi wala tayong hahawak ng ating camera kasi nasa mataas tayo, nakakintong ako dito mga katek kasi sobrang taas, no, hindi natin maabot. So ipopost ko muna to, tapos balik tayo pag natanggalan natin yung dalawang resistor na yan doon sa linya ng LC1. Ayan. So ayan mga katek, no, natanggalan natin yung dalawang resistor na yan doon sa kanyang LC1 swapping voltage. So wag niyong walain yung itong mga resistor na to mga katek, kasi kapag hindi nandito yung problema, kapag hindi natin madali dito banda, ay ibabalik natin yan, no, kasi may mga resistance yan. So ayan, so iingatan nyo yan na hindi mawala, kasi kapag hindi natin nadali yung problema dito, ibabalik natin yan, tapos lipat tayo doon sa kabila. So ito ngayon, natanggalan natin yung dalawang resistor na yan doon sa LC1 nya. So ngayon check natin mga katek kung may makita ba tayong pagbabago, no. So saksak natin, tapos ito na, power on. Yan, nagkulay blue na siya. So tingnan natin dito sa ating mirror. So yun, ano yun mga katek? Ayun, may nakita na tayo. Ano ba yan ninyo, tek? May pumutok. So yun mga katek, kung makikita natin, hindi natin yan makita kanina yung start up ng ating unit. So yun,
kung mapansin natin mga katekno, may deband na siya, tapos smart TV, tapos yung kulay ng kanyang no signal ay nakita na natin, pero meron siyang kunting problema, yung linearity niya, no, hindi siya masyadong malinaw, so meron siyang kunting double image. So makapansin niyo mga katekno, bakit ba nagbablur tong cellphone na na cellphone na to So yun mga katekno, mapapansin niyo, ayan, nagbablur siya at medyo nahuhuli pa, ayan, no. So hindi pa natin maklear yung kanyang panel. So ang gawin natin mga katek, tatanggalin natin yung kanyang, pati yung kanyang, ano ba yun, sana ba yun, pati yung kanyang LC2. Ayan, LC2 na linya, yung dalawang resistor na yan na nilagyan ko ng hinang para madali nang matanggal, no. So yung iba naman, titingnan natin kung dito magiging normal ba yung kanyang display or yung kanyang linearity. So try natin tatanggalin yan yung LC2 na yan. So pupus ko muna ulit mga katek, tapos balik tayo pag natanggal ko na, no. Yan. So yan, balik tayo mga katek. So balik, natanggal na natin yung dalawang resistor doon sa kanyang LC2 na linya, sa doon sa kanyang swapping voltage, no. So yan, hindi ko inalayan mga katek, no. Hindi ko wag natin hayang mawala yan, kasi yun na nga sinabi ko kanina, ibabalik pa natin yan kapag hindi natin makuha dito banda. So kung nakita naman natin mga katek, nang tinanggal natin yung resistor doon sa LC1, yan, nagkakaroon siya ng kunting pababago, no. Well, hindi na nakita natin yung vertical bars, nakita na natin yung deband na logo, tapos yung kanyang smart TV, pero may kunting problema doon sa kanyang linearity. So ito naman, tinanggal natin yung LC2 niya. Tingnan natin ngayon mga katek kung may pagbabago ba or nawala ba yung kanyang problema doon sa kanyang linearity, no, na medyo malaki yung guhit niya. So ayan, natanggalan natin, no. So i-check na natin to mga katek, no. Yan, saksak tayo ulit. Tapos pindutin natin yung kanyang power button. Nagkukulay blue ka. Ayan, kulay blue na siya. Uy, yun mga katek, may nakita tayo ulit na. So ayun, ayun mga katek, bakit ka ba na, ano ba tong cellphone na to, bakit ka ba nabablurred? So ayan, nagbablur pa yung ating cellphone mga katek, no. So ayun mga katek, no, kung mapansin nyo, sana napansin nyo to, clear na yung kanyang, ayun mga katek, yung kanyang no display na logo, naging normal na siya, no. Ayan, wala na yung kanyang malaking guhit, tapos may kulay puti halo. Ayan, so pindutin nga natin itong kanyang nag-isang button dito kung may kita yung display yung ating. So ayun, ayun mga katek, yung mga input nakita na natin. Bakit pili na wala? So yun mga katek, no. Ayan, naging normal yung kanyang panel, yung kanyang display nung tinanggal natin yung LC1 at saka LC2. So ayan, so hindi na natin kailangan pang magtanggal ng iba pang linya dito mga katek, no, kasi yung hindi natin nadali dun sa swapping voltage sa LC1 at saka LC2, i-try natin din magtanggal ng HC1. So ito na yun, nakuha natin sa LC1 at LC2, so naging normal yung kanyang display, wala na yung kanyang vertical bars. So hindi natin kailangan pang magtanggal pa ng ibang linya diyan, kasi kung ito mga katek, nung tinanggal natin yung LC1 tapos LC2, HC1, walang nangyari, ibabalik ko na to, para sa akin yung mga ginagawa ko, ibabalik ko na yung mga tinanggal kong resistor, tapos doon na naman ako lipat doon sa kabila, kasi hanggang 3 linya lang talaga ako magtatanggal nito mga katek, doon sa mga na-experience ko. Kasi doon sa mga na-experience ko dati, kahit tinanggal ko na lahat yan, kapag wala yung problema dito banda, ay wala talaga yung mangyayari sa ating panel, walang pagbabago. So hanggang 3 tanggal lang ako, tapos kung hindi gagana, walang talab, ibinabalik ko, tapos lipat ako doon sa kabila. So mga katek, no, maganda sana kung malagyan natin dito ng input, kaso hindi natin malagyan kasi
kailangan talaga ng kanyang remote mismo ng unit na ito yung gagamitin natin, kasi hindi talaga siya magkakasya yung mga deband na remote na nanggaling sa ibang unit. So ito lang naman nakita natin problema sa deband, no. Sa ibang unit ay kakasya naman kahit anong model doon sa unit, basta pareho ng brand. So ayan. So ito ngayon check natin muna, no, yung swapping voltage niya kung nandun pa rin ba. Kasi naging normal yung ating panel. So check natin yung kanyang swapping voltage kung nandun pa rin. So ayan, sana nakita nyo, no. Ano ba yan? Ila ba yung ating, ayan, nakatutok tayo, no, sa LC1. So tingnan natin dito sa ating ayan, mga pansin natin mga katek, naging normal na siya yung ating 9 volts, no. Ito yung VGL. So wala, hindi na siya nagsa-swapping voltage. Kasi kanya na kung na-check natin to, naging BGH siya tapos BGL, and paulit-ulit lang BGL at saka BGH. So yung naging steady na yung kanyang swapping voltage na 9 volts. Tapos dito naman tayo sa LC2. Ayan, yung LC2 niya hindi na rin siya nagsa-swapping voltage, no. Naka-steady na siya sa negative 9 volts. So it means BGL na linya, BGL na voltahe. So ayan, hindi na siya nagsa-swapping voltage. So yan, tapos yung check natin yung HC1 na 3.4 kanina. So ayan, normal pa rin, 3.4 pa rin, no. So yun mga katek, no, yung dalawang linya lang yung problema. Hindi natin nakuha sa tip method, pero dito sa kanyang top board ay nadali natin. Salamat naman, nakakain na tayo ng putlong dito ulit. So ayan. So tingnan natin, no, medyo pinatagal natin ng konti. So yun, din na nga bumalik yung vertical bars niya mga katek. Nag-blur talaga yung cellphone natin. Baka na may gustong mag-sponsor ng cellphone dyan, baka naman. So ayan, good na siya. Pindutin natin ulit yung kanya input, no. So yun. So susubukan ko na lang tong lagyan ng input mga katek para makita natin yung display niya talaga, kung clear na ba. So ayan. So sa tingin ko mga katek, naging clear na yung ating display, no. Ayan, yung display niya. Ayan. So bunot natin ulit, saksak natin ulit para makita natin yung start up niya. Kulay blue. Yun, deband na logo. Yun, smart. Ayun mga katek, naging normal na nga siya. Salamat naman at nadalin natin ng konti mga katek, no. Nabigyan pa natin ng pag-asa itong unit na to na ma-recover at magamit pa ng mayari. Kasi ganitong mga problema mga katek, ito nasa panel na niya eh. May tama na yung kabila niya, tapos nung kinancel natin yung kanang BAP or kanang signal doon sa kanyang LC1, LC2 ay naging normal siya, no. So meron pa siya naman siyang kabila, pero pag ganito mga katek, kapag yung kabila naman nung na-cancel nasira, iwan ko lang kung kakayanin pa ba. So ayan. So hindi ko na lagyan to ng signal mga katek, no, kasi matatagalan na tayo. Sana ay may napulot naman kayo ng kunting aral sa ating ginawa na video sa araw na ito. Sa aking mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat sa inyong lahat. God be with us always, and this is your service, Ryan Prosetic. Peace. So yung mga katek, no, naibalik na natin yung kanyang bracket para sa bracket niya, tapos yung cover, ayan, naka set up na yung ating input na video AV in. So ito na yung mga katek, no, maligop kahit wala tayong remote eh, nakaselect tayo dun sa AV niya, dun sa kanya nag-iisang button dun. So ayan, good na yung kanyang display mga katek, no. Ginawan ko talaga ng para may display tayo makita, para hindi tayo sasabihan ng ginawa tayong magic na naman. So ayan, good na yung display natin makita mga katek, no. Good na siya.